Nung nakaraan, nabash itong si DeAndre Ayton kasi nga hindi umiscore at na-break yung mga tira. Sa game naman versus Golden State sa preseason, naka 7 points, 3 rebounds at 1 block sa first quarter si DeAndre Ayton. Kota na agad siya. Tumitira na rin ng jump shot itong si DeAndre Ayton, meron pang mid-range shot. Ang Golden State naman, sabi ni Coach Steve Kerr, hindi na sila gagamit ng small ball pero ang sentro nila si Draymond Green. Kaya hindi rin nakakapagtaka kung bakit gustong umalis ni Kuminga. Sa 10 sinabi ni Steve Kerr, 12 yung hindi natupad. Before magkatapusan ng September, nasa 9 player ang Golden State, biglang nasa 21 players na ang nakalista. Si Jimmy Butler naman kahit may injury sa paa at hindi nakapag-practice ng 2 araw, naglaro pa rin para sa Warriors sa preseason. Tapos maagawan lang din ni Bronny sa isang play. Tumitindi yung depensa niya ngayon na, gatas ka sa akin. Di pa naman masyadong kailangan na pilitin ni Jimmy Butler na maglaro kahit meron siyang injury. Wala rin naman LeBron, Austin Reeves at Luka at baka madisgrasya pa itong si Jimmy Butler. Last minute na sinabak ni Coach Steve Kerr si Butler. Sa Miami dati, kahit masakit lang yung dulo ng buhok ni Butler, hindi siya naglalaro eh. Mukhang seryoso na ngayon si Tito Jimmy. Based din sa report, palalaroin ni Steve Kerr ng nasa 15 minutes yung mga veteran nila sa preseason. Kaya pala si Steph, first quarter pa lang, init na init agad, 11 points. Hindi rin naman nagkakalayo yung score ng dalawang team sa first quarter, 32-31. Tiniranan pa ni Steph itong si Bronny ng harap-harapan. Minsan na nga lang din ibabad sa court itong si Bronny. Hinaras pa nitong si Jonathan Kuminga sa depensa si Bronny. Dinouble team pa nilang dalawa ni Podziemski. Pinagpapahinga pa ni JJ Redick si Luka at si LeBron during preseason na malamang sa last 2 games palaruin. Si Reeves hindi rin naglaro at sinama rin sa pahinga. Until next week, kinukondisyon pa at minamanage ng maayos ang workload ni Luka. Dahil nga naglaro siya sa Eurobasket at mga 2 to 3 weeks ago pa lang siya nakakabalik. Halos walang pahinga this offseason si Luka. Bukod doon, nagkaroon din si Luka ng right knee contusion habang naglalaro sa Eurobasket. Kaya nililimit yung workload niya sa practice para hindi lumala. Matagal ng injury na nakuha ni Luka since August pa. Pero ito rin yung injury na bumabalik sa kanya kada season. Mukhang next game ulit versus Golden State, makakalaro si Luka or other si LeBron. Ang unang makakalabang kasi ng Lakers sa regular season ay Golden State din. Meron 2 chances na paghandaan ng 2 team yung kanilang opening match-up. Tulad ng plano ni Steve Kerr, hindi niya pinalaro ang ibang starting unit sa second half at binigay sa mga bench player. Pero sa Lakers naman, bumawi si Dalton kahit papaano. Kaso struggling pa rin, mukhang tinatamaan siya ng sophomore jinx. Hindi niya makuha yung rhythm. Si Kevin Durant naman, papasok ng preseason game nila, nag-aantay pa rin siya ng contract extension sa Houston. Based kasi sa interview ni KD sa media day, expected niya makakalaro pa siya until 40 years old at sigurado siya bibigyan din siya ng kontrata ng Houston. Ang possible contract kasi ni Kevin Durant nasa 2 taon ang ibibigay sa kanya. Kaso ang priority ng Rockets, mapapirma ng kontrata si Tari Eason dahil wala pa rin extension sa ngayon. Tapos next offseason naman si Amen Thompson. Si Amen Thompson ang magiging primary ball handler or point guard na rin para sa Houston papasok ng regular season kasama si Reed Sheppard. Tataas ang workload ni Amen Thompson pero may advantage siya dahil mas malaking point guard siya kumpara sa kabilang team. Ang magiging disadvantage naman, tataas ang workload ni Amen Thompson dahil point guard siya sa offense tapos defensive wing naman sa defense. Sinabi agad doon na hindi tatagal si Amen Thompson sa ganong kabigat na workload dahil wala na si Dillon Brooks. May mga player naman din na nakaagawa nun katulad ni Kawhi, offense at defense. Si Marcus Smart dati, si Holiday pero nasa point guard position sila, hindi katulad talaga ni Amen Thompson. Ang pwedeng ipalit kasi kay Dillon Brooks bilang isang defensive player ay si Tari Eason din. Wala pa kasing siguradong point guard ang ipapalit kay VanVleet. Sa preseason game pa lang din nila malalaman kung sino ang magiging primary ball handler para sa Rockets. Based sa mga analyst, kapag tinaasan yung workload ni Amen Thompson bilang primary ball handler or point guard, mawawala yung chance niyang manalo ng Defensive Player of the Year. Big deal kasi kay Amen Thompson yun dahil potential max contract ang makukuha niya. Makakaapekto naman yon sa contract na ibibigay kay Kevin Durant. Pero kapag tinaasan yung workload ng isang player, lalo na si Amen Thompson na isang defensive player, mas magiging prone naman siya sa injury. Mas malala yun.